Hi guys, it's me, and welcome back to my YouTube channel. So ayun na nga guys, before tayo magsimula sa ating video for this day, nais ko munang magpasalamat sa lahat ng taong nag-subscribe at magsusubscribe pa siguro after this video sa aking YouTube channel. Of course, alam ko naman guys na hindi madali ang paggawa ng video sa YouTube. Na-realize ko yan after uploading my first video. Sobrang hirap pala talagang mag-isip ng content. Sobrang stressful din on my part na mag-edit kasi sobrang tagal na nung huli ako nakapag-edit ng video. So parang ngayon medyo nire-refresh ko yung sarili ko. Wait lang, medyo nagre-reflect yung salamin ko. So tanggalin ko na lang siguro. Well anyway, narito ako ngayon sa loob ng Inverga University, particularly sa parking nila. As suggested by my friend, gawin ko na daw na parang regularly dito ako mag-vlog sa loob ng sasakyan namin. Why? Kasi parang sabi nila, this is something different daw from the usual YouTuber or mga vlogger na ang setup nila is sa loob ng bahay, sa kwarto, ganyan. So, expect ninyo na mas marami akong mga videos na ma-upload na nasa loob ako ng sasakyan. Pero feeling ko naman hindi ko kaya magmukbang dito guys. Kasi parang hirap-hirap kumain sa loob ng sasakyan. So for today's video, gagawa tayo ng movie review. Anong movie ang i-review natin? Of course, it's none other than the trending movie from Netflix, ang Bird Box. So bakit Bird Box yung naisip ko na i-review natin for my very first movie review? First is dahil trending to at ang sobrang dami kong friends na nagtatanong sa akin kung maganda ba talaga yung movie na Bird Box. So para masagot ko na ang katanungan nila at kung ano yung tingin ko talaga na kinalabasan or feel sa akin nung movie na yon, I will make a review. Pero disclaimer lang guys ha, hindi ako professional na hindi ako professional na gumagawa ng movie. Hindi ako well, kahit communication yung tinapos ko, kahit may knowledge ako about movie, hindi siya ganun kalawak compared sa talagang nag-aral or yung mga filmmaker talaga na yun ang major nila. So, siguro yung review ko, itatry ko lang na ipasok doon yung mga natatandaan ko pa na nag-aral ako ng college. At the same time, ay papasok ko din doon yung view ko and opinion as a regular na manonood. Okay? So, yun lang. So, without any further ado, let's start. So, meron tayong dalawang parts sa review na to. First, ay yung the goods. And yung second naman is yung the bads. So, ano ba yung the goods? The goods, syempre, from the word itself, yun yung mga magagandang point and part ng movie na Bird Box. And then yung the bads. Yung the bads naman, yun yung sa tingin ko sumablay sila or medyo hindi maganda dun sa movie na yon. So before tayo magsimula sa ating official na the goods and the bads, bibigyan ko muna kayo ng konting idea kung ano ba yung movie na Bird Box para dun sa mga hindi pa nakakapanood nito. So, sabi ni Wikipedia, ayan ha, kita ko kay Wikipedia. Siya ang aking source. Well, though medyo hindi naman siya credible talaga minsan, pero I think when it comes to mga gantong article naman, medyo credible naman sila guys. Okay, so sabi dito kay Wikipedia, Bird Box is a 2018 American post-apocalyptic psychological horror thriller film directed by Susanne Bier from a screenplay written by Eric Heiserer. Ano ba to? Hirap i-pronounce. Based on a 2014 novel of the same name by Josh Malerman. So basically, yung ating Bird Box is an adaptation from a novel written in 2014. So the film follows a woman played by Sandra Bullock. Hindi nyo kilala si Sandra Bullock guys? Kilala ko si Sandra Bullock. Hindi kami dahil close kami ha. Dahil nung bata ako, ma-share ko lang, pinapanood lagi ng tita ko yung mga movie niya. So, medyo familiar ako sa kanya. Kaya yung mga younger generation ngayon nakakapanood ng Bird Box, medyo clueless sila kung sino si Sandra Bullock. Actually, ang daming yung lumabas na meme na parang, or ang daming lumabas din na tweet na parang tinatanong nila kung sino yung babaeng bida sa
Bird Box, kung saan siya nanggaling, anong movie niya. Ang latest movie ni Sandra Bullock before Bird Box is yung Ocean's 8. So yun lang guys, yung tanda kong movie ni Sandra Bullock, yung Ocean's 8. So kung meron kayong alam na movie niya, comment down below para ma-share naman natin sa iba nating viewers kung ano pa yung mga movie niya. So yun na nga guys, to make the plot shorter, kwento ko na lang sa inyo talaga kung ano yung medyo buod nung movie. Nahihirapan ako magbasa sa Wikipedia. Girl, medyo nauutal-utal ako. Well, anyway, ano nga ba yung Bird Box? Like what I've said earlier, yung bida rito, o yung main character dito, is si Sandra Bullock. Ang kwento niya is isang babae siya na meron siyang dalawang bata, namely boy and girl, na kailangan makatawid sila dun sa forest, specifically sa river, para ma-reach nila yung certain community kung saan safe daw from the supernatural entity. This is a horror psychological film. Medyo mapapaisip ka na talaga kung maganda ba yung kakalabasan ng movie. Why? Ako as a person, bibihira akong makakita ng mga horror film na psychological. Akin lang guys, no, alam mo mas natatakot ako dun sa mga horror film na ganito. Ito yung mga horror film na ayoko talagang panuudin, yung mga psychological, dun ka lang tinitira sa psyche mo or sa emosyon mo. Ayoko ng mga ganun. Para sa akin, ito yung takot na talagang sagad to the bones. Kasi pwedeng mangyari to di ba? Well, kung sinasabi ng ibang horror film, is posibleng mangyari, pero mas malapit sa katotohanan na mangyari yung mga movie talaga na horror, na psychological. Ayoko ng mga ganyang movie talaga. Well, anyway guys, hindi naman talaga ako mahilig manood ng horror movie. Ayaw ko yan. Kaya nga yung Bird Box, dinownload ko yan, no, parang around December 24 ata or 25. Pero pinanood ko lang siya parang 2 nights ago. And nag-decide ako na gawan siya ng movie review para ma-share ko sa inyo. Ayoko talaga ng horror. Actually, ayoko lang tinatorture ang sarili ko. Diba? Ba't ko naman tatakutin ang sarili ko? Ang saya-sayang mabuhay o smile-smile ka na lang. May atakihin pa ako sa puso para nood ng mga horror movie. Kaya huwag nyo na akong pipiliting manood ng mga horror movie. Okay na to, yung mga pagantong movie lang. So, bakit Bird Box yung title niya? I think, guys, and para ma-spoil ko na rin siguro yung iba sa inyo, kasi dun sa movie, ginagamit ni na Sandra Bullock yung ibon na nakalagay sa box as a warning signal kapag nandyan na yung entity. Kasi, dun sa movie, hindi mo nakikita or hindi pinakita doon kung ano ba talaga yung kalaban nila. Parang hangin lang siya, guys. So, dun sa idea pa lang na yon, medyo plus points na sa akin yon. Kasi isipin mo, ay, ano kaya nakita nila na nakakatakot? Wala naman, puro hangin lang, mga lumilipad-lipad, nag-aangatang mga dahon lang. So, dun pa lang medyo bongga na sila. So, let's start our official movie review. Let's start with The Goods. Ayan, meron talaga akong kodigo na ginawa para hindi ko malimutan kung ano yung mga point na gusto ko at ayaw ko dun sa movie na Bird Box. Okay, first, good. Of course, let's admit it guys, the good character acting, specifically dun sa lead character ni Sandra Bullock. Guys, super plus points yung magaling na lead na si Sandra Bullock talaga. And even naman yung ibang movie actor sa movie, magaling din sila sa mga role nila. Sobrang effective si Sandra Bullock na mother dun sa movie na parang unwanted kasi yung bata. Medyo hindi niya gusto talaga na magkaanak. So, medyo dun pa lang, ma-feel mo na talaga yung parang hesitation niya or hesitant siya doon sa idea sa mga first part ng movie na magkakaanak siya. So as nagpo-progress yung movie guys, makikita nyo talaga doon yung pag-grow ng character ni Sandra Bullock from a cold-hearted woman papunta sa pagiging isang mapagmahal na ina at mapag-aruga dun sa dalawang bata, kay girl at saka kay boy. Second good point sa ating Bird Box movie is yung kanilang excellent cinematography. Guys, sobrang na-appreciate ko yung feel ng movie. Hindi siya trying hard na magpaka-dark or magpaka-horror. Sobrang natural lang. As in, yung parang setting niya or yung cinematography niya is parang normal. Hindi siya katulad, guys, ng ibang horror movie
na sobrang laging gabi ang setting, o kaya naman pag hindi gabi laging gloomy o laging umuulan-ulan. Yan, hindi. Yung Bird Box talagang as in kung ano yung mga Hollywood movie na napapanood mo on a normal day, kahit even yung mga rom-com, parang ganoon din lang. Yung third good point ng movie na Bird Box para sa akin is yung good take nila dun sa idea na be afraid of what you can't see. Ayan. Matakot ka sa hindi mo nakikita. Bonggang-bongga sila guys doon. Talagang napanindigan nila yung idea na hindi mo nakikita yung kinatatakutan mo. And para sa akin, sobrang nakakatakot, no? Hindi mo kasi nakikita kung sino talaga yung kinatatakutan nila doon sa movie. Though merong mga videos online na naglabasan or may mga posts sa Twitter tsaka sa Instagram. Sa Twitter ko siya nakita na parang kung ano talaga yung original na itsura ng character na balak nila sanang ilagay originally doon sa movie, pero parang on the last minute sinelve nila yung idea na yun. Nagsettle sila sa idea ng Bird Box mismo na hindi nila ipinakita kung ano ba talaga ang itsura nung alien or nung entity na kalaban dun sa movie na yon. So, dun pa lang sa idea na yon, good point na talaga kay Bird Box. And my last good point for Bird Box is yung kanilang open-ended na ending. Ang bongga nun guys, alam mo yung ending niya, parang sinasabi talaga doon na potentially magkakaroon ng sequel ang Bird Box. Pero para mas spoil kayo, ayon sa isang article from Elle.com, kanina lang yun na-publish ata, so kababasa ko lang. As of the moment, wala pa namang plans para magkaroon ng sequel ang Bird Box. So doon sa mga nakikiabang-abang dyan na magkakaroon ng sequel, chill muna kayo kasi kalalabas pa rin lang naman ng Bird Box. Enjoyin daw muna natin guys. So now, let's move with our The Bads. Alam nyo guys, in any movie, lagi namang ganon. Hindi naman laging perfect. Tsaka wala talagang perfect guys, no? Kilay na lang ata ang tinatry ngayong i-perfect. Talagang merong mga hindi ganun kaganda na mapapansin mo as a viewer or sa nakakapanood nung movie na yon, di ba? So simulan na natin. First bad sa movie na Bird Box is it lacks on star value. Alam nyo guys, promise, parang 2 o 3 actors lang doon yung kilala ko. Si Sandra Bullock, yung kapatid niya na nasa Ocean's 8 din, and then yung isang character doon na lalaki or yung father. Yun lang yung 3 kilala ko doon. Well, hindi dahil hindi ako nanonood ng Hollywood movie ha, pero well, siguro dahil sa budget nila. Diba, i-consider na lang natin na ganun. Hindi siya ganun ka well budgeted. In fact, 19 million US dollars lang yung declared na budget nila for the movie na Bird Box. Sobrang liit noon para sa mga Hollywood movie. So, kaya siguro yung character nila or yung actor na nakuha nila is ilan lang talaga yung talagang kilalang kilala sa Hollywood or even sa katulad nating mga Filipino. Siguro the film could have been better kung merong mga artista talaga na kilala natin. Well, hindi naman natin talaga masisisi kasi yung even naman yung ibang Netflix movie, hindi talaga natin masyadong kilala yung mga character. Well, in fact, yung iba nga dun sumisika talaga sa mga Netflix movie. Next bad or weak point ng movie na Bird Box para sa akin is yung kanilang lack on backstory. Hindi kasi masyadong na-build din yung ibang characters doon sa movie. Parang nilagay lang sila doon for the sake na may magampanan sila na role kasi kailangan doon sa movie. Yun, ganun guys yung feel ko doon. Specifically, meron doon 2 character. Yung parang isang kriminal tsaka yung isang pulis na magjowa sila or naging magjowa sila doon sa movie. Kasi hindi nga talaga na-explain kung ano yung purpose ng ibang character doon. Nandun sila tapos bigla na lang silang nawala, ninakaw nila yung parang getaway car dun sa bahay na pinagstayan nila. So, hindi ko na nalaman kung ano nangyari dun sa character na yon. Nabuhay ba yon? Or nakasurvive ba sila? Or namatay ba sila along the way? Then, isa pa na character na sobrang lack doon, yung build up ng character is yung naging parang love interest si Sandra Bullock doon. Parang hindi man lang doon pinakita sa movie kung ito ba ay may anak din. Kasi sobrang attached siya dun sa pagbubuntis ni Sandra Bullock. Parang sobrang maalaga niya, concern siya dun talaga sa bata at kay Sandra Bullock.
Na parang, hello, napaka-imposible namang ma-inlove ka sa tao agad-agad, diba? On the first day na makita mo. Hindi masyadong nabigyan ng proper build-up yung character ng love interest doon ni Sandra Bullock. Parang, after 5 years na lang, makikita na lang doon na parang, ay, naging magjowa pala sila. Na parang, ay, bakit ganon? Ba't naging magjowa sila? Bakit ganon siya ka-attach sa mga bata? May anak din ba siya? May pamilya din ba siya? Naiwanan ba niya? Wala masyadong backstory talaga dun sa ibang character. Even kay Sandra Bullock, wala din backstory. Hindi nga nalaman dun sa movie kung sino yung tatay ng bata. Hindi nalaman sa movie kung ano nangyari, kung bakit parang unwanted yung bata sa kanya. Basta nakita lang dun parang artist siya. Nagpipaint siya sa start pa lang ng movie. So parang, well, alam niyo natin yung ugali ng ibang artist, diba? Independent sila. So parang enough reason ba yun para maging unwanted kay Sandra Bullock yung bata? Medyo malabo lang yung part na yun. Medyo hindi ko nagustuhan yon. And third and last bad or weak point para sa akin ng movie na Bird Box is yung common or usual take nila on showcasing a specific scene na nangyari sa nakaraan or yung parang mga before na nangyari dun sa current timeline ng kwento. Guys, 2019 na. Sobrang gasgas na yung mga ginamit nila dun. Meron pa nga dong text sa parang 5 years ago. Ganon. Tapos 5 years later. Na parang, come on, ang daming mga magandang film na pwedeng maging creative tayo sa pagpapakita nung nangyari sa past. Another build-up problem ng character para sa akin sa movie na Bird Box is hindi nila din na-explain sa movie kung anong klase ba talaga yung entity na kalaban nila or ano ba yun? Alien ba yun? Multo ba yun, bes? Kasi parang hindi nila napakita dun Well, hindi na nga nila pinakita dun literally speaking yung character kasi hangin lang. Pero hindi rin naman na-explain sa movie kung ano ba yon. Walang parang scientific explanation na pinakita sa movie kung ano yon. Well, for me, hindi siya ganun kaganda. Well, effective siguro siya dun para sa iba na gusto yung mga ganong style ng movie. Pero ako kasi, hindi sa akin ganun kaganda yung ganun. Para sa akin, tinakot mo ako, pero somehow, explain mo sa akin kung ano yung kinatakutan ko, di ba? Kasi, talagang parang nilive nila ako hanging, thinking, ano ba yun? Ano nga ba yung pinakakalaban nila dun sa movie na Bird Box? So, yun lang, medyo magulo sa akin yung part na yun. So, overall, guys, ang rating ko para sa movie na para sa movie na Bird Box is 6 out of 10 stars. Yun, nag-expect siguro ako ng sobra sa kanya, kaya medyo disappoint ako na yun yung kinalabasan ng movie. Pero yun nga kasi good part din naman ng movie, magaling talaga yung mga magaling yung acting ng mga characters, though wala masyadong star value yung iba. Maganda rin yung idea nila dun sa what you should be fearful of what you can't see. Pero, let's admit it, hindi talaga ganun ka ganda rin yung ibang part ng movie na parang napaka-common lang din ng movie. Sorry. Well, the theme itself is different. Well, ano kasi kuya. Well, going back, the theme itself is different. Pero, yung execution talaga nila, hindi ganun kaganda. Kaya, binigyan ko lang siya ng 6 stars para dun sa mga good point na yon and then para sa mga bad point na yon. Again guys, hindi ako ganun ka-professional or ganun kagaling gumawa ng movie review, pero tinatry ko talaga na ibigay sa inyo kung ano yung tingin ko na maganda at hindi maganda dun sa movie na Bird Box. Well, trending siya and I really suggest na panoodin nyo pa rin siya at i-disregard nyo siguro yung mga sinabi ko sa video na to. Panoodin nyo pa rin siya para mas makita talaga ninyo kung tama ba ako sa mga opinion ko o mga napansin ko sa movie na yun o hindi. And then comment down below kung pareho ba tayo ng naisip or meron kayong mga iba pa na naisip or napansin sa movie na Bird Box. So again, yun lang guys. Dito nagtatapos ang ating movie review para sa movie na Bird Box. Of
course, don't forget to subscribe on my YouTube channel. I-click nyo lang yung subscribe button dyan sa ilalim and hit the notification bell para ma-notify kayo every time na may bago akong upload. Thank you for watching. And of course, don't forget to follow me on my social media accounts, specifically on Twitter and on Instagram. Again, I am Yam and goodbye!